Kung ikaw ang magulang, umuwi yung anak mo sa bahay at sinabi niya, "Ma, tinawag po ako kanina sa oral recitation. Hindi po ako nakasagot. Pinatayo po ako ni teacher ng buong oras sa harap ng aking mga kaklase." Ang tanong, tama ba ito? Ito ba ay matatawag nating tamang pagdidisiplina o isa itong uri ng pagpapahiya na maaaring makasama sa pagkatuto ng isang bata? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Marami sa atin ang mga nagsasabi, "Noon nga, ginawa sa amin yan, naging maayos naman kami ngayon." Pero bilang magulang at guro, kailangan nating itanong itong napakamahalagang tanong. Effective ba talaga ang ganitong style para matuto ang bata? Hindi kasi dahil matagal nang ginagawa na ang ibig sabihin ay tama na. Mas marami na tayong alam ngayon ng tungkol sa papaano natututo ang utak ng isang bata. Narito ang 5 dahilan kung bakit hindi tama ang ganitong paraan ng pagdidisiplina sa loob ng classroom. Una, hindi nito tinuturuan ang bata ng tamang sagot. Mas tinuturuan lang ang bata na matakot na magkamali. Kapag hindi nakasagot ang bata, maraming mga posibleng dahilan. Maaring hindi niya lubos na naiintindihan ang lesson. Hindi siya nakapag-review. Maaring may problema siya sa bahay. O kaya naman, kinakabahan ang bata. O kaya nahihiya siyang magsalita. O kaya dahil mabagal lang talaga siyang magproseso ng impormasyon. Ibig sabihin, ang hindi pagsagot ay isang impormasyon ito para sa guro. Ipinapakita lang nito kung saan ang pangangailangan ng dagdag na pagtuturo dun sa bata. Pero kapag ang naging tugon ng guro ay ang pagpapatayo sa harap ng klase, nag-iiba ngayon yung mensahe. Hindi na tuloy yung lesson ang kanyang natutunan. Ang mas natutunan pa ng bata ay, kapag nagkamali ako, mapapahiya ako. Sa susunod na recitation, hindi na niya iniisip ang tamang sagot. Iniisip na niya, sana huwag akong matawag. Unti-unting nawawala ang confidence. Ang classroom na dapat ay ligtas na lugar para matuto ay nagiging lugar na kanyang kinatatakutan. Ang mga pinakamagaling na learners ay hindi sila yung hindi nagkakamali. Ang mga pinakamagaling na learners, sila yung mga bata na hindi takot na magkamali. Pangalawa, ang kahihiyan ay hindi epektibong guro ng pagkatuto. May mga paniniwala kasi ang ilan na pag napahiya siya, magtatanda siya. Pero ito isipin natin, ano ba ang nangyayari sa utak ng isang batang ipinapahiya? Kapag pinapahiya ang bata sa harap ng maraming tao, a-activate ang stress response ng kanyang katawan. Tumataas ang stress hormones, mas bumibilis ang tibok ng puso, nagiging tense ang katawan, at ang utak ay lumilipat sa survival mode. At kapag nasa survival mode ang utak, sumihina ang kanyang kakayanan na mag-concentrate, mag-isip ng malinaw, mag-alala ng impormasyon, and of course, yung matuto. Hindi aksidente kung bakit pagkatapos na mapahiya, mas lalo pang hindi makasagot ang bata. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil yung utak niya ay abala na sa pagharap ng hiya at takot. Ang emosyon ay may malaking epekto sa pagkatuto. Kapag ligtas ang pakiramdam ng bata, mas mabilis siyang matuto. Pag takot siya, ay mas mabagal naman siyang matuto. Pangatlo, nililihis ang tunay na layunin ng oral recitation. Ito kasi ang tanong ano ba talaga ang objective o layunin? Bakit nagkakaroon ng oral recitation? Hindi naman ito paligsahan. Hindi rin ito paraan para malaman kung sino ang pinakamatalino. At hindi rin ito dapat maging sandata para sa pagdidisiplina. Ang oral recitation ay isang assessment tool. Ginagamit ito para malaman ng guro ano ang naiintindihan ng bata, ano pa ang hindi malinaw para sa kanya, aling konsepto ang kailangan pang balikan. Kapag hindi nakasagot ang isang estudyante, hindi ibig sabihin na dapat siyang parusahan. Maaaring ang ibig sabihin nito ay, "Teacher, kailangan ko pa po ng tulong." Kung ang doktor ay gumagamit ng laboratory test para malaman ang sakit, hindi niya pinaparusahan ang pasyente na may mataas na blood sugar. Di ba? Ginagamot niya ito. Ganon din sa edukasyon. Kapag ang recitation ay nagpapakita ng learning gap, ang susunod na hakbang ay pagtuturo, hindi ang pagpapahiya. Pang-apat, maaari nitong sirain ang pagmamahal ng bata sa pag-aaral. Maraming mga batang matatalino na unti-unting nawawalan ng gana sa pag-aaral. Hindi dahil mahirap ang subject, kung hindi dahil nagkaroon sila ng masakit na karanasan sa loob ng classroom. Kapag paulit-ulit na inuugnay ng bata ang paaralan sa hiya, sa takot, sa kahihiyan, sa pag-iyak, o kaya naman sa stress, maaari niyang iwasan lahat ng may kinalaman ng tungkol sa pag-aaral.
Unti-unti mo nang mapapansin, ayaw na niyang mag-resign, ayaw na niyang mag-volunteer. Palagi na lang siyang tahimik. O kaya naman ayaw pumasok. O kaya nagkukunwaring may sakit. Hindi dahil siya ay tamad, kundi dahil emotionally unsafe na sa kanya ang classroom. Ang layunin ng edukasyon ay hindi lamang mataas ang grades. Layunin nito na mahalin ng bata ang pagkatuto habang buhay. Kapag nasira ang pagmamahal niya sa pag-aaral, mas malaki tuloy ang nawawala kaysa sa maling sagot dahil lang sa recitation. Panglima, ang disiplina ay dapat nagtuturo, hindi nagpapahiya. Ito marahil ang pinakamahalagang prinsipyo. Kapag nagbibigay tayo ng consequence, dapat lagi natin itong itinatanong. Ano ang gusto kong matutunan ng bata pagkatapos nito? Hindi dapat yung paano ko ipapahiya yung bata. Kung ang problema ay hindi siya nakapag-aral, ang consequence ay dapat tumulong sa kanya para matuto. Halimbawa, mag-review siya bago magsimula ang klase. O kaya gumawa siya ng mga summary ng lesson. O kaya pasagutin mo ng mga additional exercises. O kaya naman magkaroon kayo ng one-on-one consultation. O pwede rin gumawa ng learning reflection. O ipaliwanag muli ang kanyang naiintindihan sa konsepto sa kanyang sariling salita. Pansinin ninyo, lahat ng mga binanggit kong consequence ay nakakonekta sa pagkatuto, hindi sa kahihiyan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga simpleng tips. Ito yung 4 na mas mabubuting paraan ng pagdidisiplina kapag ang isang estudyante ay hindi nakasagot. Una, gawing coaching opportunity, hindi public punishment. Sa halip na sabihin mong tumayo ka ng buong oras, mas mabuting sabihin, mukhang nahihirapan ka sa tanong. Balikan natin ito pagkatapos ng klase at tutulungan kitang maintindihan. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng guro na ang pagkakamali ay parte ng pagkatuto. Hindi ito dahilan para siya ay mapahiya. Kapag alam ng bata na may tumutulong sa kanya, mas nagiging handa siyang sumubok muli sa susunod. Pangalawa, magbigay ka ng learning-based consequence. Kung kulang ang paghahanda ng isang estudyante, ang consequence ay dapat direktang konektado sa pagkatuto. Halimbawa, gumawa ng 10-item review questionnaire. O kaya naman magsulat siya ng maikling buod ng tungkol sa aralin. O kaya maghanda siya ng isang halimbawa na kailangan niyang ipaliwanag sa susunod na klase. Sa ganitong paraan, ang consequence ay nagdaragdag ng kaalaman sa halip na magdulot ng kahihiyan. Pangatlo, gumamit ng second chance approach. Hindi kasi lahat ng bata ay parehong mabilis mag-isip kapag biglang tinawag. Maaari mong sabihin, bibigyan kita ng pagkakataon. Pakinggan muna natin ang sagot ng kaklase mo. Pagkatapos, ikaw naman ang magpapaliwanag gamit ang sarili mong salita. O kaya naman, pwede mong gawin. Pagkatapos ng 5 minutong review, babalikan kita ulit. Ang ganitong paraan ay nagtuturo ng pananagutan o accountability habang mapapanatili mo yung dignidad ng bata. Sa totoong buhay, mahalaga kasing matuto kung paano bumangon at matuto mula sa pagkakamali. Pang-4, purihin mo ang pagsubok, hindi lang yung tamang sagot. Marami mga bata ang tumitigil na magtaas ng kamay dahil natatakot silang mapahiya kapag may estudyanteng sumagot kahit na mali. Maaaring sabihin ng isang guro, salamat sa pagsubok. Ganda na naglakas loob kang sumagot. Tingnan natin kung paano ito mapabuti sa susunod na pagkakataon. Tingnan natin kung paano ito mas mapapabuti. Ang ganitong classroom culture ay nagtuturo na ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Mas maraming mga bata ang magiging aktibo, mas maraming tanong ang lalabas, at mas magiging makabuluhan o meaningful ang talakayan.